ating church nila sa GMA invited me to be their speaker. So, praise God. It's good to see them once again. At ngayon po, he wants to share with us the burden that the Lord has laid on his heart na madala po ang gospel of Jesus Christ by planting a church sa Nasugbu, Batangas. Okay? So, alam naman natin kung saan yung Batangas, di ba? So, hindi naman sa atin iba yun, di ba? Marunong ka ba mag-Batanggenyo, Pastor? Ayan, so, naiintindihan natin yun kasi Tagalog din yun. So, without further ado, Pastor Joshua Liege, please come and give us God's word. Maayong gabi sa iyong natanan. Bilang na Bisaya, po? Sa mga Bicolano, marahay na banggi sa Indugabos. Kasi ang aking nanay ay taga Davao, ang aking asawa ay taga Bicol, so I have to learn both para hindi ako mabenta. Pero ako po ay laking Manila. I was born and raised in Parañaque and live in Cavite. And I'm happy to see you all, mga si Brother Diaz, ito yung basihan ko ng kapal ng bigote, kaya di ako nag-ahit kasi nabungal na po ako . But then, I'm happy to see you all, mga kapatid, sa Panginoon, and we're here to share the blessing and the burden of sharing God's Word in Barangay Bilaran, Nasugbu, Batangas. We started going there November 1 of last year. But then as early as January 2023 ay nagsabi na ako kay Mrs., I'm going back to mission. Babalik ako sa pagiging pastor. Kung ayaw mong sumama, bahala ka sa buhay mo. Ayaw talaga sumama nito . But ever since then, nagkaroon kami ng maraming challenges, and God willing, alam kong kalooban din ng Panginoon, dahil matagal niya na akong tinatawag. Pilosopo lang talaga ako. Sabi ko, miss call lang yan. So I've been chased by God for the last 21 years. Sabi nga ng pastor ko, yung bago kong pastor ngayon, papalitan ko ng pangalan mo, ikaw na si Jonas. Kasi takas ka ng takas. So I've been out of the ministry since 2003, so it's been 21 years. But patuloy niyo po kami ipanalangin kasi this coming Saturday, hopefully we have enough finances. I will go there after ng meeting namin ng mga Amazing Grace Bible Baptist Church pastor sa hapon. Pumunta ako ng Batangas to close the deal doon sa property na uupahan namin para doon na magsimula ng gawain. Since November of last year, I've been going back and forth sa lugar na yon. Meron po ako nakilalang pamilya Poster. Siya po ay retired Marine, Philippine Marines, Lieutenant Efren Poster. And he opened his house sa Bible study, and meron siya mga apartment, at bina-Bible study namin yung kanyang mga boarders. So, 3 beses na ako nakapag-Bible study doon. Maliban sa 2 beses ako nagpagawa ng gulong dahil na-flatan ako ng gulong sa motor. And he opened his house, and hopefully, inaawitan ko nga na siya naman na nag-offer na kapag wala pa kami makita, yung isang property niya na pinapalis niya na yung kanyang nagre-rent, doon na kami mag-start. Or, hanap siya magbabayad. Parang pabor parehas, So, either or, kung ano ibibigay ni Lord. And please pray for our family. As I said to Pastor June, this is no longer unfamiliar on my end kasi dati na ako nag-mission way back 1999 nung girlfriend ko pa lang si Mrs. Nanliligaw pa lang pala. Kasi sinagot niya ako next year, January 2000. So, araw yun, January 29, 2000. Alas 8 ng gabi, Huwebes.
Ganun ang katalas sa memorya ko. Especially our kids, we have been blessed by God with one daughter and two sons. Yung aking panganay ay nasa Bible School, first year college. She is 19 years old. My second child is 16. At yung bunso ay 7, parehas lalaki. So nawa ay maging kapartner namin kayo sa dalangin at sa inyong pagluhod kasama namin na makapag-abot pa ng mas maraming kaluluwa sa lugar po ng Nasugbu, Batangas. Hindi naman po mahirap. Tagalog din po yun. Meron ng mga alae, gatae, medyo pangit ang tingnan. Yung ipod is usog-usog, yun lang. Yun na yung mahimalalim nilang Tagalog. But nevertheless, sama niyo po sa prayer kasi the place is really big. Malaki yung lugar ng Nasugbu. But there's few Baptist churches na nakita ko. Isang Christ Bible Baptist Church, isang Bethany Bible Baptist Church, and the rest, Catholic na. So, susuong kami ni Mrs. Sagera na wala siyang alam, ako lang yung may alam. So, sama niyo kami sa panalangin. And before we go further, I would like to take this opportunity as well, mga kapatid, to apologize to this church, knowing the fact na nung kami ay nagsama ni Mrs., hindi kami kasal. And we've been a bad influence sa church. Hindi lamang po dito, kundi doon sa simbahan namin. Kaya, we apologize for doing such. Alam namin malaki ang naging pagkakasala namin sa Diyos, but hindi kami naging magandang ehemplo sa mga kaidaran namin. Siya lang naman yung matanda sa akin. But thank you pa rin for accommodating us. Kasi Pastor June has been a good friend. Para ko siyang big brother. Kasi hindi ko siya matawag na tatay. Mas mukha pa siyang bata sa akin. Pastor, pag nawala po itong live-on ko, mas marami pa akong puting buhok sa'yo. Trust me. I cannot call. He is like my big brother and he's been a good mentor sa akin. Lalo nang dumaan kami sa pagsubok way back 2021. I have consulted him, I have messaged him, and sinama niya kami sa prayer. Salamat sa church na ito. And hopefully I can share you God's Word. 3 bagay lamang po yung pag-uusapan natin. And if you can open your Bible with me, Exodus chapter 33, verse 14, 15, and 16. Exodus chapter 33, verses 14, 15, and 16. So sabi po ng Bible, if you're here, kung nandiyan na po kayo, sabi po, and he said, my presence shall go with thee, and I will give thee rest. And he said unto him, if thy presence go not with me, carry us not up hence. For wherein shall it be known here that I and thy people have found grace in thy sight? Is it not in that thou goest with us? So shall we be separated, and I and thy people from all the people that are upon the face of the earth. Saglit po tayong manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa pagkakabasa ng iyong salita sa aming kalagitnaan. Mangusap ka po sa aming Panginoon, gamitin niyo po at bigyan po ng laya ang inyong pong banal na Espiritu na buksan namin ang mga puso at isipan sa mga katotohanan na gusto niyo po namin matutunan sa oras na ito. Maging pagpapala po nawa ang bawat sasabihin sa pulpitong ito, Panginoon, at maging pagtutuwid kung kami po'y nagkakamali, maging pagpapalala kung kami po'y nakakalimot, at maging aral po at lakad po na aming buhay. Gamitin niyo po ang inyong pong abang lingkod at maging daluyan lamang po na inyong pong pagpapala, Panginoon. Sa iyo po muling papuri, pasalamat sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Excuse me. Binigyan ko po ito ng title na We Will Not Go With You. We Will Not Go Without You, Lord. Kung babasahin niyo po yung chapter 15, verse 15, sabi po sa Tagalog, at sinabi niya sa kanya, kung ikaw ay hindi sa akin, sa akin, ay huwag mo na kaming pasampahin mula rito. Mga kapatid, marami na kayong mga nagawang kasalanan o may mga nagawa tayo na hindi natin kasama ang Diyos.
lagi kong nasa isip na we can choose whatever sin we want to commit, but we cannot choose the consequences thereof. Pwede natin piliin ang kahit anong gawin na gusto natin gawing kasalanan, pero hindi natin mapipili ang magiging kabayaran ng kasalanan na yun. And trust me, kagaya po ng pagkain, saan ba magaling ang Baptist? Pagkain, di ba? Yun, may pagkain doon. No? Kapag tayo po ay umaabuso sa kain, wala naman kasi tayong bumbisyo eh. Di ba? Pero kapag lumalabis tayo, sooner or later, babawian tayo ng katawan natin. Ako at the age of, kailan ako na-atake? 26 na? At the age of 26, I was already diagnosed of hypertension stage 1, lumbar radiculopathy, yung nagtitwist yung spine, and fatty liver. Tapos, nawalan ako ng malay habang nagtatrabaho sa call center. Nung mawala po ako sa gawain, sa call center ako nagtatrabaho. And I understand the fact na yung mga abuso na ginagawa ko nung bata-bata ako ay sinisingil na sa akin ngayon. Ganun po ang kasalanan eh. Habang ginagawa natin at habang para nag-i-enjoy tayo, akala natin okay lang, but sooner or later, magsasuffer tayo. Hindi natin kasi kayang piliin yung mga pwede nating maging kabayaran na pagkakamaling ginawa natin. And oftentimes, we fail to acknowledge it, and at times, we find it hard to accept that we committed sin. Nakakalungkot na maraming mananampalataya, lalo sa panahon natin ngayon, dahil mas masama honestly, mas sumama ang mundo, pasama ng pasama. Pinaka-latest na issue kamakailan lang, yung bakla, tinawag na sir. Wow. Si sir, kahit saan naman tignan, sir yun eh. Pero dahil sa makabagong panahon, tinatanggap na yung kabadingan at pinipilit i-inculcate sa ating utak na sila, kahit lalaki, dapat mong tawaging ma'am, kasi kung hindi, makukulong ka. Sa Amerika po, ganun na. Matindi po ang transgenderism movement. And unfortunately, it's reaching the Philippines. Sooner or later, baka, ewan ko, Pastor, gusto ko sana i-share yun eh. One time, i-share ko nga. May Baptist na bading na pastor. Kinilabutan ako eh. Sabi pa niya, I'm working on with my drag queen name. Hindi ko ma-imagine na ako, kung ako siguro, you may kiss your husband, ang kapal ng bigote ko, halikan ko rin lalaki. Pero siya, pastor. Alam niyo po, nakakalungkot na sa panahon po ng mga Hudyo, panahon ng mga Israelita, ang daming pagpapala na naranasan nila. Yun, tumawid na lang sila sa gitna ng dagat na tuyong-tuyo. Malaking pagpapala yun. Makita nila na namatay yung mga humahabol sa kanila, pagpapala na yun. Nagreklamo sila na walang makain, kinabukasan merong mana, pagpapala yun. Nagreklamo silang walang karne, ay dumating yung pugo, pagpapala yun. It's sad to say, it's really, I'm really puzzled na kapag tayo, or kahit sila mismo, in history of the Israel, na kahit ang dami na nilang blessing na natatanggap, babalik at babalik sila sa kasalanan. Bakit ganun? We don't need such miracles nowadays. Trust me mga kapatid, hindi natin kailangan ng mirakulo sa ganitong panahon. The mere fact na nandyan ka, malaking biyaya yan. It's a miracle. Kasi sa dami-dami ng tao, how many Filipinos we have nowadays? 116,936,000, yung current na bilang. Out of 116 million, ikaw yung nasave. Pagpapala yun. Hindi mo na kailangan ng sobra-sobra. Kaya lang, nakakalungkot na sa dinami-dami ng pagpapala na meron tayo nagmumula sa Diyos, kuminsan lumalakad tayo na parang walang Diyos. Gaano karaming desisyon natin sa buhay na ginawa natin na hindi natin kasama ang Diyos. Mga kapatid, kung wala ang Diyos, huwag natin gawin. You hear me? Kapag wala, hindi natin kasama ang Diyos, wala dun yung will ng Diyos, huwag mo nang gawin.
Kasi sooner or later, hindi pagpapala ang abutin mo, kundi parusa. Alam niyo po ba yung chapter 33 is a result of chapter 22 ng Exodus, nung panahon na si Moses ay nasa bundok. 40 days siya nawawala. At sabi ng mga Israelita, buhay pa kaya si Moses? Buhay naman. Kinakausap nga ni Lord eh. Kaya lang, sa kulit ng mga Israelita, halika, Aaron. Si Aaron nananahimik yan eh. Aaron, halika, gumawa tayo ng Diyos. Ang sinabi ni Aaron, ito, ilabas niyo lahat ng ornaments o yung alahas, yung ginto. O ito ang baka. Yan ang Diyos niyo. Yan ang nag-alis sa inyo sa Egypt. Kung ako ang Diyos, pagbaba ni Moses, ang sama siguro ng loob ko. Imagine yung mga taong niligtas mo, binigyan mo ng lahat ng mirakulo, lahat ng mga pagpapalang pwede nila matanggap, para makalabas sila sa bayan ng Ehipto, ganun ang gagawin, sasambahin yung mismong ikaw din na naglikha. At nakakalungkot na ilalagay natin sa ganitong aspeto, mas may utak tayo sa baka eh. Kaya nga tayo ang kumakain sa baka, hindi tayo ang kinakain ng baka. At ang baka saan masarap, lalo ngayong panahon na to? Bulalo. Naku, cholesterol na naman. Nakakatakot. Parang unang kagat si Lord agad. Pagmulat mo, Lord, ba't dito? Nagbulalo ka kanina eh. Saan masarap? Sangyup. Diba? Ako, mas gusto ko yung corned beef. Diba? Pag medyo kulang sa budget, Argentina. Pag may nakakariwasa, Pure Foods. Pag marami-rami ang budget, ano sunod? Delimondo. Mahal yun eh. Yun yung pinakamahal na corned beef eh. Alam niyo ba yung Delimondo, pag mamayari niyan ay si Juan Ponce Enrile? And they're the ones supplying corned beef sa Jollibee. Kaya nga ang sarap ng corned beef meal, breakfast meal, ng Jollibee. Okay? Masarap yung baka. Pero para sambahin natin ang baka, o sambahin, alam niyo mga kapatid, sa panahon natin ngayon bilang isang Kristiyano, yung idolatry hindi lang po na-figure out sa physical eh. Kuminsan, ang idol natin, trabaho. Maraming Kristiyano, para gusto mong kumita, papasok ng linggo. Tapos pagdating ng simbahan, pagdating uli, magre-reklamo, Pastor, pagod ako. Pumasok ka ng linggo eh. Ang sabi ng Bible, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Ang rest natin bilang mananampalataya ay church. Hindi ko sinasabing church para dito matulog, okay? Kundi, Lord, pagod ako sa mundo, salamat meron akong kanlungan kagaya mo. Okay? So, 3 things that we need to understand in order for us to do or to make sure that our decision will be based if God is with us or not. 3 bagay lamang po. Gusto ko pong maintindihan natin. I will try to speed it up. First thing, these are the reasons why Moses hesitated if God is not with them. Ito yung mga dahilan kung bakit nag-hesitate si Moses. Lord, kung hindi mo kami sasamahan, huwag mo lang kami pasampahin. Yun po yung promised land. Kung babasahin niyo po yung chapter 33, sa verse 1, kinausap ng Panginoon si Moses, sabi, at sinalita ng Panginoon kay Moses, yumaon ka, sumampa ka mula rito, ikaw at ang bayan na iyong isinampa mula sa lupain ng Ehipto, na patungo kayo sa lupain na aking isinumpa kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, na aking sinasabi sa inyo, sa inyong binhi na ay aking ibibigay. Unang-unang gusto kong maintindihan natin mga kapatid, Moses knew the ability and might of God. Kapag tayo po ay magdidesisyon, or kikilos tayo, o pupunta tayo sa kahit anong lugar, kung hindi natin kasama ang Diyos, matakot tayo na kahit saan ka pumunta, nakikita ka ni Lord. God has the ability to see you everywhere and anywhere. Nakakalungkot nga eh. Itong sabi ng Panginoon, sabi niya sa mga Egyptian, mauna na kayo, pumunta na kayo doon, baka patayin ko na lang kayo eh. Gaano karami na po yung kasalanan ginawa natin na pwede na tayong kunin ng Lord anytime. Tama ano po? We are saved not because we are good. No one is good enough here. Kahit kami ni Pastor, hindi kami good enough.
At kung tayo po ay nagsasuffer, don't you deserve it? Kung ikaw ba'y naghihirap sa buhay na ito, o marami kang pagsubok, o pinapalo ka ng Panginoon, o pinaparusahan ka ng Panginoon, hindi mo ba deserving yan? Wala namang mas mabuti rito eh. Lahat tayo deserving. So we should know, Moses knew the ability and might of God. Alam na alam ni Moses ang kakayanan ng Diyos. Kung yayaman ka, uunlad ka, gagaling ka, tatalino ka, pero wala ang Diyos, wag na lang. Sayang kasi yung talino kung wala ang Diyos. Paimbabaw lang. Sayang ang yaman, hindi mo rin madadala sa langit o sa impyerno yan. Kung sa langit ka pupunta. Pero kung hindi mo kilala ang Diyos, panigurado. Impyerno ang gising mo. Tayo ba gusto ba natin langit dahil ayaw lang natin sa impyerno? O gusto natin sa langit dahil niligtas tayo ni Kristo? So we should know, like Moses, we should know how able and mighty our God is. Na kung sa dami-dami ng ginawa nating mali, karapat-dapat lang tayong maparusahan. Kaya sa simple nga lang panalangin eh. Kung minsan nagkukulang tayo. Sino dito yung proud manalangin sa public? Lalo pagkakain. Nako, naalala ko yung, alam niyo po ba sa prayer, lalo sa pagkain, lalo in public, meron pong meron pong pinatawag na strategy. Unang strategy, sakit ulo strategy. Lord, salamat po sa biyaya. Ito po pala niyo. Amen. Yan, kunwari masakit ang ulo. Oh. Pangalawang strategy, nahulog yung kubyertos strategy. Pagkuha, nakaganon. Lord, salamat sa biyaya. Alam niyo po nakakalungkot. Kasi tayo bilang mananampalataya, bilang Baptist, tayo yung totoo eh. Pero tingnan niyo po yung Muslim. Kahit anong oras silang abutan, pag oras ng panalangin, luluhod yan. Magpapatira pa yan. And then we condemn them na sila hindi yung tunay na pananampalataya, pero tayo hindi natin magawa yung ginagawa nila. We lack commitment. Now, hindi ko sinasabing ganun ang gawin natin, pero why are we ashamed to do it? No, nakalimutan ko yung isang strategy. Kalimutan ko na isa. Dahil tatlo yan eh. Sakit ng ulo, nahulog yung kubyertos. Sa amin, we are fortunate to know yung aming second father, yung second husband ng nanay ko, happens to be born and raised in a Baptist family. Pag bumibisita yan dito sa amin, sa Pilipinas, kasama yung si Mama, at sa tuwing kakain kami sa kahit anong establishment, you always do this. Naghahawakan kami ng kamay. And he asked, Joshua, can you pray for the food? Or kung minsan yung panganay ko nagpe-pray. Kung minsan si Mama, or madalas siya. Sabi niya sa akin, there's nothing to be ashamed of if we have the true faith. Mga kapatid, tayo yung tamang pananampalataya. Dapat alam natin na yung mga hindi naman dapat gawin, ginagawa. Alam ko sinasabi ni Paul na yung mga ginagawa niya, gusto niyang gawin, hindi niya magawa, at yung mga ayaw niyang gawin, yun ang nagagawa niya. But then, mga kapatid, gusto ba natin na nagkakaroon tayo, gusto ko may tanong sa inyo ito mga kapatid. Ano kaya ang magiging pakiramdam po natin if we are, kung tayo ilalagay sa katayuan ng Diyos, hindi tayo nagiging faithful? Or tayo ilalagay sa katayuan niya, o siya ang pupunta sa katayuan natin, at tayo hindi tayo nakikipag-usap sa karelasyon natin. In every relationship, importante ang communication. Nagko-communicate naman kami, Brad. Nagchat-chat nga kami. Sa bahay na lang kayo, nagchat-chat pa kayo. Kapag church time, patay ang phone. Or silent nyo. Kasi sabi ng Bible, ang anak ng Diyos nakakinig sa salita ng Diyos. Respect yan sa pastor, sa nagsasalita. Pangalawa, kung gusto mo ng maayos na relasyon, ikaw yung mag-reach out. Kasi nag-reach out ng Diyos noon pa eh. 2,000 years ago, He did it through His Son. And if we want to keep our good relationship with God, ang Diyos hindi naman nagbabago eh.
Tayo yung nagbabago. Tayo yung nagkukulang. Kaya nga marami tayong desisyon, di kasama ang Diyos eh. Brad, okay lang ba na magnegosyo pag linggo? Hindi. Meron ako nakausap dati, members sa dati namin church sa pinanggalingan. Sabi niya sa akin, Josh, meron akong tiles company. Isa pa lang, balak namin mag-expand. Okay lang ba magbukas ng Sunday? Sabi ko, hindi. Huwag ka magbubukas ng Sunday, tignan mo ang pagpapala ng Diyos. Kasi yung kulang mo sa Sunday, pupunan ng Diyos mula Lunes hanggang Sabado. From then on, huli kami nag-usap 2017 pa. 8 na yung branch niya ngayon. Naging plus 7. Isa lang yung balak niyang buksan, naging plus 7. At nanatili siyang hindi nagbubukas ng linggo. Moses set his loyalty and gratitude towards God. Nagagawa natin magpuyat, mga kapatid. Ito, lagi ko sinisermon to, lalo sa mga young people. Nagagawa natin magpuyat sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Yung mga kababaihan, yung mga Korean novela. Alam nyo, pangit yan noon bago yan naging Korean novela actor or actress. Bago yan naging artista, inoperahan yan. Tapos gwapong-gwapo kayo dyan. Tapos hindi nyo naman naiintindihan yung mga pinagsasabi. Ang naiintindihan nyo lang, anyo nga sa'yo. Tapos napupuyat tayo. Sa mga young people na lalaki, ML. Hindi na uso ML ngayon eh, marami ng online games eh. Alam ko yan kasi may teenager akong anak eh. Yung hindi mo pa nautusan, nagiging ibon. Wait lang pa, wait. Nagiging ibon. Andro, wait. Hindi ka pa nagsasabi ng iutos mo, may wait na. Nagagawa nating mag-suffer sa mga bagay na walang kinalaman sa Diyos. Magpupuyat tayo, lalo pag linggo, pag Sabado, lagi ko sinasabi sa magiging ako. Sabado ngayon, linggo bukas, malilate na naman ba tayo? Matulog na maaga. Tapos pagdating ng church, gaganon-ganon. Alam niyo po, sa lahat ng pastor na nakilala ko, si Pastor Jun yung napaka-soft-spoken na tao. Napaka-soft-spoken na to. Karamihan sa mga nakilala kong pastor, sumisigaw. Ako, sumisigaw ako, kaya lang nahawa ako kay Pastor Jun. Parang nahiya akong magtaas ng boses. Nevertheless, wag nating hayaang masakripisyo lagi ang gawain ng Panginoon. Kapag magdidesisyon tayo na hindi kasama ang Diyos o walang kinalaman ng Diyos, huwag mo nang gawin. Kasi mga kapatid, mas maganda ang plano ng Diyos kaysa sa plano mo. Set your eyes towards God just like Moses did and base your decision within His will. Secondly, Moses minded the feelings of God. Ito yan, mga kapatid. Kapag tayo po ay may karelasyon, asawa, boyfriend, girlfriend, sensitive po ba tayo sa magiging nararamdaman nila? Lord, alam ko tinatawag mo akong mag-Bible school pero gusto ko maging engineer eh. Wala namang masama maging engineer at maging pastor. Pastor Jerry Nable is an engineer. He is a retired engineer. Civil engineer to be exact. Wala namang masama eh. Dito nga sa church na to, ang dami ko nakitang professional, pastor eh. Lalo nung mga bata-bata pa sila Brother Lawrence, mga nakalaro ko to sa sa basketball noon eh. Dito sa loob. Ganun katanda yung aking memory. Bihirang mag-bug to eh. So, si Ate Julie, yan. O, tanda ko pa yung mga pangalan. Si Ate Miriam, si Ate Emilu. O, ganun ka, anong memory ko. Alam niyo po, lahat tayo, kapag meron tayong karelasyon, sensitive dapat tayo sa nararamdaman ng karelasyon natin. We are in a relationship with God. We should be sensitive enough. Now, if we're going to decide on something, if it doesn't please Him, then don't do it. Never do it. Don't attempt to do it. Bakit? Ilang desisyon na bang nagawa natin na nilabag natin ang kalooban ng Diyos? Young people, gusto mo na mag-asawa, unbeliever naman ang jowa mo, ang boyfriend mo, ang girlfriend mo. Ay, kung ako si Pastor Jun, ay pinapalo kita nitong Aqua Plus. Medyo solid-solid to. Oh, imagine niyo po, ikaw, young people, anak ka ng Diyos, napangasawa mo unbeliever, pag-gising mo, kamukha ng demonyo yung katabi mo,
Hindi ba kinikilabutan? Kamukha ni Lucifer. Be wise on your decision. Lalo kayo mga lalaki, kayo ang nanliligaw, tayo ang nanliligaw, okay? Kapag hindi alam ng pastor, huwag ka manligaw. Respeto yan sa pastor. Kasi ang pastor ang pangalawang magulang mo. Kapag gusto mong pastor, gusto ko na po mag-asawa, I'm on the right age. 25 na po ako. Amen, may napupusuhan ka na ba? Stable na ba ang trabaho mo? Are you financially, emotionally, intellectually stable? Pastor, gusto ko po kasi ganito, ganito. May yan, pag-pray mo muna. Pero yung manliligaw ka na walang kaalaman naman pastor mo, ay lagot ka. At huwag niyo po akong dahilan, lalo yung mga babae, mga young people na babae. Lagi ko naririnig to, Pastor, dadaling ko naman sa church. Isi-save ko naman. Kailan ka pa naging savior? Marami na po ako narinig niyan. Alam mo, lalo kung dalaga ka, papangakuhan ka ng between at mga buwan. Pag napangasawa mo yan, ibibigay naman niya sa'yo yun. Isa nga lang suntok. Talaga makikita mo yung between ng bunda, dami ah. Tapos magagalit ka, hindi ka na makapagsimba kasi pinikilan ka na unbeliever ang pinili mo eh. Eh di pastor, bawal din mo magsine. Parang huli ako, kailan ba tayo huli nagsine? Hindi na natin matandaan, no? Kasi ngayon online na eh. And piliin nyo rin po yung mga panonoorin nyo kaya sa mga bata. We should be aware that devil, sabi nga ni Pastor kanina, he's the prince of power of the air. Kontrolado niya to. He can influence anyone, kahit ikaw mature ka na bilang mananampalataya. Ang sarap kung minsan na may nangangamusta sa atin. Lalo, Pastor, no? Ang sarap na may nangangamusta sa atin. Ano? Pastor, kamusta ka na? Basta huwag niyo susundan, Pastor, meron ka ba dyan? Nakakatakot yun. Eh, yung mga kamusta, Pastor, kamusta ka na? Ay, okay naman, sis. Ikaw, sis. Okay naman po, Pastor. Pastor, baka meron ka dyan. Yun yung mga nakakatakot sa mga nangangamusta eh. Buti naman, wala na, Pastor. Ako, walang mga nangangamusta, wala akong ibibigay. Ang sarap na merong nangangamusta sa atin. Pero si Lord, kailan natin kinamusta? Kailan natin kinamusta ang Diyos? Lord, okay pa ba ang relasyon ko sa iyo? Ano po bang nagawa kong mali? Lord, kung ano po... Sabi nga ni David, di ba? Search me. Saliksikin natin sarili natin. Baka marami na tayong mali, ginagawang desisyon, marami na tayong nilakad, marami na tayong pinuntahan, marami tayong sinabi, marami tayong naisip, na hindi naging kalugod-lugod sa Diyos. At kung hindi mo kasama ang Diyos doon, huwag mo nang gawin. Huwag mo nang isipin, huwag mo nang naisin, huwag mo nang sabihin. God shows His love to us, but people respond with self-centeredness. Nakakalungkot na, no? Kapag meron tayong, naalala ko nung kami, bago-bago pa lang, magnobyo, itong member nyo dito, si Sister Annalyn. Lagi ko siya sinasabihan, huwag mo kong asahang i-date kita. Walang pera ang pastor. Tanda-tanda niya kung ilang beses ko na siya niregalo ang pastor. Yung unang anniversary namin. Cake pa. Napakakuripot ano. Gold Deluxe, 380 pesos. Mura-mura pa. Ngayon, nasa 500 na eh. Dati 300 lang eh. Happy first anniversary, babe. After nun, siya yung nanilibre sa akin. Saan niya ako madalas nanilibre? Ito pa matindi. May kakapala din ang mukha ko eh. Ang lagi ko in-order sa Chowking, yung chicken laureate, yung may kamahalan. Pero never ko narinig magreklamo yan. Kala niya, ginagawa niya kasi, lingkod daw ako ng Panginoon eh. Salamat. Alam niyo kung gano'n ang karelasyon natin, iniintindi yung mararamdaman natin. Ang sarap ano po? Ang sarap, di ba? Ganon din ba tayo sa Diyos? Nagiging sensitive ba tayo sa Diyos? If we will be honest, we know that we hurt God's feelings multiple times, millions of times. Maraming pagkakataon na sinaktan natin ang Diyos sa mga mali nating desisyon. Huwag mo kung bibigyan ng dahilan, Pastor, tao lang, alam ko tao ka, pero tao kang niligtas ka na ng Diyos. Dapat tama na ang desisyon mo, hindi na mali. Last but not the least, Moses values the meaning of God.
Alam niyo po, kapag tayo po ay may maayos na relasyon sa Diyos, ang sarap nung prangkahang usapan. Kanina, nung bago kami pumunta rito, actually dapat nung last month pa kami pupunta eh. Gusto sana namin kayong sorpresahin. Sinabi ko yan kay Pastor Jun eh. Kasi may reunion yung pamilya ni Mrs. dyan sa Annex, sa Golden Acres. Sabi ko, punta tayo kay Pastor Jun. Punta tayo, simba tayo doon. Nagpaalam na ako doon sa pastor ko, Pastor, gusto ko magsimba doon sa pinanggalingan ni Mrs. Eh, hindi naman natuloy. Tapos susimba kami dapat doon dyan sa may Golden Acres Bible Baptist Church kay Pastor. Kalimutan ka pangalan ng Pastor. Hindi namin nabutan yung Pastor eh. Paano? Dumating kami late. Dahil sa reunion nila, na-late kami ng dating. Alam niyo po, yung tipanan natin sa Diyos, lalo pag linggo, alam natin na kayang-kayang sabihin ng Diyos ang gusto niyang sabihin sa atin. At kayang-kaya rin naman natin sabihin sa lahat sa Diyos. Pero kung hindi yan sinasagot ng Diyos, malamang sa malamang, may mali sa'yo. Sabi ni Moses, Lord, kung di ka namin kasama, huwag mo na lang kami pasampahin. Pwede tayo mag-reach out sa Diyos ng kahit anong panalangin na gusto natin. Pero kapag hindi nasasagot, tandaan mo, siya ang Diyos, hindi ikaw. Siya ang may karapatang sumagot sa panalangin mo. At kapag hindi niya sinagot, alam mo, nililigtas ka lang ng Diyos sa pahamak. God answers in 3 ways. Yes, no, wait. Kapag binigay kagad ni Lord sa'yo yung panalangin mo, ibig sabihin yung panalangin mo ay katapat at kaparehas ng pagkalooban ng Diyos para sa'yo. Kapag hindi, alam mo na, ikapapahamak mo yan. Kapag nag-aantay ka, ang tagal mo nang pipray mo magkaroon ng asawa, ka mag-alala, bibigyan ka rin ni Lord. Pero kung nagpipray ka ng boyfriend, tas 13 years old ka lang, ay huwag kang magpapakita sa akin na mamalo ko ng bata. Marami kasing prayer ngayon. Kapag sinabi ng wait, ang prayer, ang sagot ng Diyos sa panalangin mo ay wait, malamang sa malamang, may mas magandang plano ang Diyos sa'yo. Mag-antay ka lang. Sabi ng Bible, di ba, but those who wait on the Lord shall renew their strength. Ang problema, kaya tayo nanghihinawa, hindi natin maantay yung kalooban ng Diyos sa atin. Nababasa ko pa lalo sa mga social media ngayon, sabi ng mga kabataan, Lord, kung hindi siya para sa akin, ako na lang ibigay mo sa kanya. Ang tingin mo kay Lord, konsentidor. Ang sarap batukan ng mga kabataan ngayon eh. Lord, kung hindi siya para sa akin, ako na lang po ibigay mo sa kanya. Maipilit lang, kapatid. Tapos kapag hindi ka na nakakapag-church, hindi ka na nakakapaglingkod, sisisihin mo pa si Lord. And mga kapatid, the reason why we go to church is because of God's will. Will you still appreciate church even if there's no preaching of the word? Moses, you should know the value of the meaning of God. Kapag hindi sinagot ng Diyos sa panalangin mo, hindi niya binigay yung mga gusto mo, malamang sa malamang ikapapahamak mo yan. At wala tayong karapatang mag-demand. We don't have the right to demand at all because He is God. You are just a creation. You're not the Creator. Pasalamat ka nga, nung nilikha ka ni Lord, hindi niya nilagay yung ilong mo sa noo eh. Kahit paano maayos sa isang itsura mo. Di ba? Tapos puro tayo reklamo. The beauty of our church building, the large of tithes, and the giving, if God is not in the midst of it, then it's all but useless. Satan will try to buy you. Mga kapatid, kapag ka yung maling pananalangin ay ibinigay sa iyo, malamang hindi galing sa Diyos yan. Kagaya ng Lord, gusto ko manalo, 645. Ano po siya, 25 million, Lord? Bibigay ko po yung 2.5 sa church. Kala mo tatanggapin ng church yan. At nakuha mo, mga kapatid, ang diablo nagpapala din. Naalala niyo yung offer niya kay Jesus Christ? Nakikita mo yan. Lahat ng natatanaw mo. Ibibigay ko yan. Sambahin mo lang ako. Kapag mali yung panalangin mo, mali yung gusto mo makuha, at nakuha mo naman, ay nakakatakot. Dalawa lang yan. Either hindi ka mananampalataya, at galing yan sa diablo. Diablo nagpapala din, mga kapatid.
Nakakatakot yung una, hindi ka mananampalataya. Ibig sabihin, tropa kayo ni Lucifer. Nagkakasundo kayo sa goal. So mga kapatid, kapag alam ni Moses na itong mga bagay na ito ay makakapahamak sa kanya, kung hindi mo kami sasamahan, Lord, huwag mo na lang kaming pasampahin. Let us not go henceforth. Why? Because it will bring us more destruction than edification. Conclusion, mga kapatid. We always wanted more, something of great. But if we experience God's greatness, we will always want more. Alam niyo po, good things cannot bring you to God. Maraming mabuting bagay sa mundong ito ang nag-alis sa atin sa Diyos. Sa panahon ngayon, sabi nga ni Pastor kanina, gusto niya na sana i-cancel yung service kasi panahon eh. Maulan. Ilang araw tayong inuulan? 3 araw na sunod-sunod. Pero kung papatalo tayo sa ulan, para tayo nagpatalo sa demonyo. Kasi gawain ng Panginoon to eh. Buti na lang hindi kinansel. Mabuti sana, Pastor, magpahinga, tama? Sa lamig ng panahon ngayon, mga kapatid, sino po dito yung hirap gumising? Sa lamig po ng panahon, sino hindi hirap gumising? Lahat, ang hirap, no? Ang sarap pang mamalukto sa kama, yakap-yakap mo yung misis mo, o di kayo yung anak mo, o di kayo yung kuunan mo. Masarap ngayon mamaluktot, ang sarap matulog. Good yun eh, ba? But will it be a good thing to do in the church? Pwede naman tayo umuwi na lang eh. Huwag bumiyahe, maulan, baka... Hindi naman tayo gremlins, no? Alam niyo yung gremlins, na kapag naulanan, dumadami? 80s, 90s na movies yun. Pag naulanan, dumadami. Hindi naman tayo gremlins. Anak tayo ng Diyos. Kaya umulan umaraw, punta sa church. Pastor, salt po ako, baka matulang. Kung piloso po, kapatid. Kung piloso po, nananakit ako ng piloso po, susumukot ako kay Lord. Good things cannot bring you to God because a lot of good things in this world takes us away from God. Ang kala ng mundo mabuting bagay, yan ang nag-aalis sa atin sa Diyos. Because a lot of good things in this world, like career, fame, money, friends, will get you out of God. Yung career na yan, kayo po, lalo po yung mga young people, huwag kayong hahanap, huwag kayong pipirma ng kontrata, may pasok na linggo. Stand your ground, stand your faith. Pag sinabing, are you willing to work on holidays, weekends, and no? Maraming offer. Ako po ay nagtatrabaho sa bahay lang. Work from home ako. Nagsimula ako sa call center ngayon, work from home ako. Sinasabi ko kay Mrs., di bali nang hindi ako pumasok ng linggo. Di bali nang wala akong sweldo ng linggo. Basta ang linggo ko, nasa Diyos. Kapag gano'n ang tawag dito ang offer, kahit 70,000 pa ang sahod, don't. Huwag kang makipag-conforme. Don't compromise. Kasi the longer you get away from the church, the more na mapapahamak ka. Nabasa yun yung Psalms chapter 73, verse 24. Ang tupang lumalayo ay napapahamak. Wala pa ako nakitang member na nawala sa church na umunlad. Kung meron po ituro nyo sa akin, malamang sa malamang, tatalungin ko siya, paano mo nagawa, Brad? Antindi mo ah. But God can bring you to great things. Mga kapatid, don't settle for anything less. God can bring us great things. Sundin lang natin ang Diyos. Magdesisyon tayo, kasama lagi ang Diyos. And mind you, kapag nanalangin tayo, huwag tayo magsabi ng, Lord, guide me. Si Lord hindi tour guide. Si Lord ay leader ng buhay natin. Lord, please lead me into this. Ano po bang desisyon nyo rito? Lord, may offer sa akin 80,000 minimum. Pero sa Australia, mapapalayo ka sa pamilya, mapapalayo ka sa church, wag na. Lord, may offer sa akin 120,000 Pilipinas lang, pero may pasok ko na Sabado at Linggo. Huwag kang pipirma. Lord, may negosyo in-offer sa akin. Malaki po ang kita, lalo po pag
water purifying station. Pero bubukas po ako ng linggo. Huwag ka magbubukas. Pastor, ang negosyo po namin pagkain. Ayun na naman tayo sa pagkain. Kapag ka linggo, sarado mo yan. Anything that will compromise God, you say no. Hindi yung, ikaw naman, papalandi ka pa sa demonyo eh. Pag sinabing, no. Kapag alam mo mapapariwara o masisira ang relasyon mo sa Diyos, say no. Hindi mo sasabi ka, maybe, may chance, parang ang sarap pumasok. Lalo na day off ko, tapos double pay, tapos holiday pa sa linggo, di triple pay. Tapos wala ka sa church. Tapos magugulat ka, hinang-hina ka na. Kasalanan ng pastor? Kasalanan ng Diyos? I don't think so. If we are going to leave God out of our decision, let's stop. Let us not go. Let us stay. Kasi lahat ng mga bagay na ginawa natin kasama ang Diyos, may kalakip na papapala at may kalakip na pangako. He will never leave us nor forsake us. But sometimes we forsake our God. It's sad. It's really sad. Don't do that. If we leave God out of it, then we should stop. Right now. Pastor, pupunta ako mamaya sa Madyungan. May nagmamadyong po ba? Wag. Pastor, pupunta ako sa ganitong lugar. Ano yan, Brad? Basta hindi mo kasama ang Diyos, huminto ka. Kasi papahamak mo lang ang sarili mo. Alam niyo yung tawag doon? Sa mga kasabi ng mga lolo't lola natin, lalo na nanay ko, para kang kumuha ng bato, pinukpok mo sa sarili mong ulo. Ngayon, iba na po, high-tech na. Para kang kumuha ng baril, binaril mo sa sarili mo. Kasi mabigat na rin yung bato eh. Magana rin yung baril. Para ka ng suicide. It's like you having your own damnation. Papahamak mo lang sarili mo. Gawin natin kagaya sinabi ni Moses, Lord, kung hindi ka namin kasama, kung hindi ka sa amin, huwag mo lang kaming pasampahin. Huwag mo na lang kaming papuntahin doon sa lupang pangako. Marami pangako ang Diyos sa Bible, sa mga nananampalataya. Gawin natin kung ano yung dapat natin gawin. Let's do what God wants us to do. And I think there will be no problem. Wala magiging problema. So nawa ay naging pagpapala po sa inyo ang ating po na pag-aralan sa gabi ito. Let us pray. Our gracious and Heavenly Father, we thank Thee for this opportunity that we have studied Your Word. We have freely read and studied it, and we know for sure that it didn't go in vain. Lord, forgive us of our sins. We know that we have decided on a lot of matters in our life that didn't coexist, neither co-inhabit, neither got approval from You. We know, Lord, na lahat, marami kaming bagay na kinilos, inisip, sinabi, na hindi po naging kalugod-lugod sa Inyo. Patawad po, Panginoon. And Lord, we pray that this evening will not end for us to decide that whatever we are doing, if You are not there, then we should not go. We should stop. We should always cling to You. Dalangin namin, Panginoon, ang Inyo pong pag-iingat po sa amin sa magdamag. Bigyan po kami ng mga sa kapahingahan. At nawa, Panginoon, ang aming pansamantalang pag-iwalay mamaya, ay iingatan Niyo po kami, dalhin po kami naligtas sa aming kanya-kanyang tahanan, nalayo sa anumang aberya sa daan, sa aming pong mga sasakyan, at kayo na po ang bahala magpala sa inyong pong salita na naiyag sa kalagitnaan ng inyong pong mga anak sa gabing ito. Salamat po muli sa iyo po kami ng bibigay po ng papuri at karangalan na lahat para sa iyo. Sa pangalan po ng inyong anak na si Kristo Jesus. Amen. So let's not forget yung sinabi ni Moses sa text that if Thy presence go not with me, carry us not hence. So He's willing to not go to the promised land. Yun ang gustong-gusto nila na mangyari. But kung hindi nila kasama ang Panginoon,
then he would prefer not to go there. So yung presensya po ng Panginoon in the Old Testament ay is not something na permanent. Okay? So yung indwelling po ng Holy Spirit is not even guarantee of salvation. So kaya nga po yung redemption na ginawa sa kanila ng Panginoon na nakapag palaya sa kanila sa Egypt points to yung talagang mas importante, yung redemption ni Christ. And because of what Jesus has done for us, sabi niya, I will never leave you nor forsake you. God gave us the Holy Spirit, di ba? Nasa atin ang Panginoon. I am crucified with Christ. Christ lives, in me. We are the temple of the Holy Spirit. So, ang response po natin ngayon, dahil hindi na tayo iiwan ng Panginoon, because God's presence and favor, is always with us. Okay? So, dahil doon, so mamumuhay tayo, di ba? Para sa Panginoon. Dahil alam natin, kahit anong mangyari, hindi niya tayo iiwan. So, yung iba isip na rin ng pastor, di ba? O, saved na pala ako, kahit anong mangyari, okay lang. Hindi. Yung totoong, a true believer in Christ, that merong assurance na nasa Panginoon siya. Yung pamumuhay niya he will live in accordance dun sa Holy Spirit, okay, that is indwelling, and Christ living in us. And so, okay, pasalamat tayo, God is always with us, to Jesus Christ. Hindi niya tayo iiwan kahit anong mangyari sa atin. Even if we fail, kasama natin ang Panginoon. That's the difference sa old, at ngayon that we have in the new covenant. So kaya nga dahil ganun, okay, dapat susunod tayo sa Kanya. Okay, so it's good to see you, Pastor. So sana hindi ito yung last time na magkikita tayo. So please enjoy the fellowship. At ngayon po ay birthday Wednesday. Okay? So nais nating batiin yung mga nag-birthday at yung mga magba-birthday. So once again, hindi katulad mo, may mahina na ang memory ko di ba? So hindi ko maalala kung sino yung mga nag-birthday. Siyempre yung ate ko, si Ate Jo, nag-birthday noong July 4. Pero sino pa ba? Sino pa bang celebrant ng July? Edith, okay? Kasi alam nyo, minsan, kahit sa Facebook, minsan mali Okay? Sabihin, hindi ko naman birthday ba't nyo ako binabati? So, ayan. Mismo, ayan, okay? So, Sister Meng, okay? So, hindi natin nabati Sister Meng, Okay. Si Baby, okay, tama. So, nung during DBBS, okay. Okay, sige. So, sana maalala pa natin. So, just remind us, So, katulad na ginagawa natin, so prayer meeting, pero kantahan natin sila ng Jilin Purigay, okay? Brother Tony, okay? So, good, So, okay. Okay, sige. So huwag niyo sabihin sa akin, ma'am, hindi mo binanggit si Okay. Kasi kaya nga nagtatanong ako sa inyo di ba? Okay, so bagamat umuulan, awitan natin sila ng blessed birthday, God bless you. Blessed birthday to you. Blessed birthday to you.
Blessed birthday, God bless you. Blessed birthday to you. Okay, so batiin niyo po. So si Ate Jo lang andyan. So happy birthday. Meron ba tayo dyan? Okay. Meron. Okay, meron tayong handa. Okay. Sige po. So hilingan ko si Elder Jerry to pray for our food. Sige. Amen. Okay, so thank you sa mga nasa online po. So sana makita-kita tayo. So ingat po tayo, ano? At, sana po yung mga andito, mag-ingat po tayo sa ating pag-uwi. So let's enjoy the fellowship.